Sa video ito, pag-usapan natin kung paano makikita ang digital copy ng inyong mga lisensya through online. Kaya tara, samahan niyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam niyo ba na pwede niyong gamitin yung digital copy ng inyong mga lisensya kung sakaling nahuli kayo ng mga traffic law enforcer at naiwan ninyo yung driver's license niyo, or kung nawala ito, ay pwede nyo pang gamitin ang digital na lisensya ninyo. Kailangan nyo lang mag-login sa inyong LTO portal at ipakita yung digital copy ng inyong lisensya sa mga traffic law enforcer na nakahuli sa inyo. So para magawa nyo yan, kailangan nyo munang i-register yung mga driver's license ninyo sa LTO portal. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-register yan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang LTO portal. At may makikita po tayong LTMS portal. So ito po yung i-click natin, itong under ng portal.lto.gov.ph. At dahil sa gusto pa lang nating ipa-register yung driver's license natin, so i-click lang natin itong register now. At may makikita po tayong terms of agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan. Nasa 1 to 19 po yan. So kayo nang bahala. At dito sa baba may makikita po kayong do you want to accept the terms of agreement. So kung okay kayo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng yes, I accept para ma-checkan. At dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng security code. So kung ano yung security code na makikita ninyo dito, yun po yung ilalagay ninyo dito. So for example, hindi nyo mabasa yung code na nandito sa taas, pwede nyo pong i-click itong refresh security code. And then mapapalitan na po yung security code na makikita ninyo dito. So kung mabasa nyo na katulad niyan 3JJSZ, yun po yung ilalagay ninyo dito. Pero kung hindi nyo pa rin mabasa yung code na nakalagay, i-click nyo ulit itong refresh security code. Pero kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At kung pagka-click nyo ng next at ganito yung makikita ninyo, the encoded security code is wrong, so ulitin nyo po ang paglalagay ng security code. At kung nakaproceed naman kayo, mapupunta kayo dito sa pagpili ng registration type. So dito kung individual lang kayo, piliin nyo tong enroll as an individual. And then mapupunta na tayo dito sa pag-enroll. So dito may makikita kayong tanong, do you have a Philippine driver's license or conductor's license? So, meron na tayong driver's license, so click natin itong yes. So, yung driver's license number ninyo ay makikita nyo po yan dito. Tapos, yung expiry date ay nandito din. So, hanapin nyo na lang po at ilagay ninyo ng tama yung year, month, at date ng inyong expiry date. Tapos, make sure tama din yung pagkakalagay ng driver's license number ninyo. At ang serial naman ng inyong driver's license ay makikita po sa likod ng inyong driver's license. Nandito po. At kung tapos na at nalagay na ninyo lahat, na double check na ninyo, pag-usapan naman natin tong conductor's license. So dito po sa conductor's license, kung wala kayong conductor's license, huwag nyo na pong fill upan to. Hindi na po kailangan fill upan yan. So maraming nagko-comment sa akin, wala daw silang conductor's license, hindi daw sila nakaka-proceed. So, hindi na po kailangan fill upan yan kung wala kayong conductor's license. So, kung nalagay na ninyo ang driver's license number, expiry date nito, tapos yung serial na nasa likod, no need na pong fill upan yung conductor's license kung wala kayo. So, i-click nyo na po ang next. At kung pagka-click ninyo ng next, tapos hindi kayo nakaproceed, tapos pag-check nyo sa taas, may nakikita kayong ganito, driver's license you have entered has been registered. Or minsan, may makikita kayong ganito sa taas, the driver's license details do not match. So, hindi po nagkatugma kahit tama naman yung nilagay ninyo na details. So, marami talagang ganito guys na nagko-comment sa mga videos ko bakit daw hindi nagmatch yung mga details na nilagay nila. Na-double check nila, tama naman lahat yung mga detalye na nilagay nila. At minsan din, yung iba, yung driver's license has been already registered. So, hindi pa daw sila nakapag-register pero already registered na yung driver's license nila. So sa mga nag-experience ng ganyan, may video po kung ilalagay sa description box, hanapin nyo na lang po. Ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin para makapag-register kayo kung ganyan yung lumalabas. Pero kung pagka-click ninyo ng next guys at ganito yung lumabas, napunta kayo sa paglalagay ng personal information,
at nakikita ninyo may nakalagay ng last name, first name at middle name. Tapos yung date of birth nandyan na rin, tapos yung gender ninyo nandyan na din. So proceed na tayo dito sa paglalagay ng mother's maiden name. So dito ilagay lang po natin yung last name, first name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. So take note po guys, maiden name. So pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay ninyo dito. At i-double check nyo pong maigi yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name na hindi po magkakabaliktad. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng contact information. So dito kailangan ninyong maglagay ng email address at confirmed email address. So make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo kasi magsasend po sila ng link doon. And by the way guys, i-share ko na lang to sa mga nakalimutan yung email address nila or hindi nila alam yung email address nila pero meron silang cellphone. So makikita nyo po yung email address ninyo dito. So i-click nyo yung Gmail na application ninyo. Then pagkatapos may makikita kayong ganito, yung may square dyan, i-click nyo po yan. So ito na po yung Gmail account ninyo, makikita nyo na po. Yun po yung email address ninyo at yun po yung ilalagay ninyo dito. At sa mga nahihirapan talagang gumawa ng email address, may video po akong ilalagay sa description box kung paano gumawa ng email account. At kung nalagay na ninyo ang inyong email address at confirm email address, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng inyong cellphone number. So ilagay nyo na lang po yung cellphone number ninyo dyan, then pagkatapos i-click nyo ang create account. At pagkatapos may makikita na kayong ganito, you are successfully registered. So may sinend silang link sa Gmail account ninyo. Kaya sabi ko kanina dapat active at nabubuksan ninyo yung Gmail account ninyo kasi magsasend sila ng link at dapat within 24 hours ay nabuksan ninyo ito kasi kung hindi, automatic itong madidelete. So punta lang po tayo sa ating Gmail account, then pagkatapos may makikita na tayong email ni LTO. So i-click lang na po daw natin tong link para makakreate tayo ng password. Pero kung hindi gagana ang link na to guys, pwede nyong i-click yung link dito sa baba, yung kulay blue pa rin. So kung na-click nyo na, may makikita na kayong ganito. At pagkatapos mapupunta na kayo sa paglalagay ng bagong password at confirm password. So dapat yung password na ilalagay ninyo nasa minimum of 8 characters. So dapat daw yung password na ilalagay ninyo may at least isang number tapos isang letra. Tapos yung letra dapat may isang maliit at isang malaki. So sa akin pagka-click ko ng new password, automatic na may nakalagay na ganito. So may inirecommend sila na password na automatic na masisave sa inyong Google account. So pwede nyo pong i-click yung use password. Pero ang kwan lang nito guys, hindi mo masyadong maalala yung password kasi napakahirap. Pero at least masisave sa Google account ninyo. Pero pwede nyo pong i-click yung create my own password para sarili niyong password yung gagawin ninyo at madali ninyong matandaan. So kung okay na at nalagay na yung bagong password at confirm password at na-double check na ninyo, i-click nyo na po ang set password for login. After that may makikita na kayong ganito, your account has been verified and confirmed. So may makikita din kayo sa taas na save password para ma-save sa Google account ninyo in case na makalimutan. So pwede nyo pong i-click yan, pwede rin pong hindi. Then dito sa baba, makikita nyo na po yung LTO client ID ninyo. So itong LTO client ID ninyo, ito po yung napaka-importante kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo or yung email address ninyo. So mas maganda isulat nyo na po yan or screenshot nyo yung LTO client ID ninyo para hindi ninyo makalimutan. So for example, nahuli kayo ng mga traffic law enforcer tapos gusto nyo ipakita yung digital ID ninyo, so kailangan nyo na lang pumunta sa LTMS portal pagkatapos kailangan ninyong mag-login. So dito sa login guys, kailangan nyong ilagay yung LTO client ID number ninyo. Pero kung nakalimutan nyo yung LTO client ID number ninyo, pwede nyo namang ilagay yung email address na na-register ninyo. So, dapat natatandaan nyo talaga yung LTO client ID or yung email address. Tapos yung password, ilagay nyo po dito. So, make sure natatandaan nyo po lahat. At kung okay na, i-click nyo na po itong sign in. At pagkatapos niyan, makakapasok na po kayo sa LTMS account portal ninyo. So, marami kayong makikita dito, yung mga transactions, yung mga violations ninyo, at pwede rin kayong mag-take ng exam dito.
Pero sa ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay yung digital copy ng inyong mga driver's license. So para makita nyo yan, i-click nyo na lang po itong digital ID. So ito po. So bali ito na po yung digital copy ng inyong driver's license. So, kailangan yung ipakita ng live talaga sa mga traffic law enforcer na nakahuli sa inyo. So, hindi po pwedeng screenshot nyo to, tapos yung screenshot, yun yung ipapakita ninyo. So, dapat live talaga, nag-login kayo, tapos dito i-click nyo yung digital ID at ito yung ipapakita ninyo sa kanila. Uulitin ko, kung screenshot po yung ipapakita ninyo at hindi kayo makapag-login, hindi po tatanggapin nila. So dapat nakikita nila na nag-login talaga kayo. So kung nakikita ninyo, may nakalagay dito sa taas na digital ID is active. So active yung driver's license ID ninyo. So kung gusto niyo namang makita yung likod ng inyong driver's license, so pwede nyo i-click ito. Itong may square guys. At ito naman yung backside ng inyong driver's license. So, nandito yung serial number. So, katulad lang talaga nung plastic ninyo na driver's license, itong digital copy ninyo. So, dito guys sa baba, may makikita kayong QR code. So, pwede nyo pong i-click din yung QR code na yan. So, ito guys. So, itong QR code na ito, pwede nyo pong gamitin yan if ever nakalimutan nyo yung LTO client ID ninyo or yung email address or yung password ninyo, nakalimutan ninyo, so pwede nyo pong i-scan ang QR code nito gamit ang mga QR code scanner. So katulad nito, tinry kong i-scan yung QR code na nakuha ko. So kagaya niyan, so i-click lang natin itong nandito sa gitna. At pagkatapos may makikita kayong ganito na Land Transportation Management System Verified Digital ID. So verified yung digital ID or yung QR code na binigay ninyo. So yung driver's license niyo is active pa. So nandito yung user type, driver's license, tapos yung driver's license number ninyo, tapos yung expiry date, at yung LTO client ID ninyo. So nandito rin. So makikita nyo na po lahat yan. So scan nyo na lang po yung QR code na nakuha ninyo sa LTO account portal ninyo. So ganun na po kadali, pwede nyo pong ipakita yung digital copy ng inyong driver's license if ever nawala or naiwan nyo sa bahay yung driver's license niyo at nahuli kayo ng mga traffic law enforcer. Basta take note, hindi pwedeng screenshot ng digital ID ninyo yung ipapakita ninyo. Dapat actual na mag-login kayo doon or pwedeng i-scan itong QR code na nakuha ninyo sa LTO portal account ninyo.